wala ang kainahan. Atong pagpakan ng atong mga inahan. Kaya kung wala ang atong mga inahan, wala akong direct karon kung ikaw. Salamat sa atong mga inahan. Ang atong patungkuranan sa Bisaya, kita niya sa John 17, verse 6 to 19. Pero ang preceding na chapters niya na, ang 13, 14, 15, 16, also known as the Upper Room Discourse. So, ini yung mga chapter, iandaw na ni Jesus ang mga disipulo sa ilang misyon at sa kalimutan. Ay nasayo ng Diyos na hapit na siya, bumalik na ito sa mga. Diha, makita na ito, iingnan niya ang iyang mga disipulo na lisod ang ministeryo, ang pag-alagad, lisod yun. Pero, isang paman sa kalisdanan, naingon siya na iyang ipadala ang iyang walang espiritu dito sa iyang mga disipulo, dito sa mga nagtuo kaniya para mamahimong iya ang katabang nila sa pagbuhat, sa pagpadayon sa ministry ni Jesus hindi sa kalimutan. Kaya pag nga mga chapter na ato makita na si Jesus nagpahinungdong ka nato sa iyang mga disipulo na taliwala sa kalisdanan sa atong nalipad, taliwala sa mga problema na iyakabang sa panahon ka dapat kita magpabilin malikod ka kaniya. So Jesus prayed for His disciples for their ministry to the world. Also Jesus prayed for us in light of our mission in the world. Kami kayo na pumalanduno na si Jesus nag-ampo para nato. Galing nga pag-ampo sa ka-blessing, sa ka-regalo na yapil ka o pag-ampo. Sabi na, makabalot ka narin tao, may nag-ampo ka doon na nato. Sabi sa pamati, comfort, hatag siya o comfort na. Ang pag-ampo ay utang ang karagsaon, regalo, dili na siya material na kita na ito na kita na regalo, kulira na ito, kita na ito. Apa na regalo sa pag-ampo na ito, sa atong mga regalo, sa special na regalo. Sagara sa atong ampo daw for comfort or for ease. But Jesus' prayer, basta kanina, is filled up with a desire that the world would experience the glory of God. So ang akong sermon, ang kumalandong ining kamutaton, akong ilalakan, the gift of Jesus' prayer. Sa kinabuhi ni Jesus, ako makita kung siya nagtudlo ng wali, nanambal, nagbuhat, ng mga milagro din sa kalimutan. Apan, dili lang anak ang katayuan ni Jesus din sa kalimutan. Usa-usap sa iyang ako katayuan yun na para mailhan sa kalimutan kung kinsa o unsa ang mahal. The Father made Himself known to the world through the life and ministry of Jesus Christ. Diha sa atong teksto na pumibasa, kita niya sa versikulo 6 na si Jesus nag-ingon sa mga na ipaila ko ikaw sa mga tao na imong ihatag ka nato ikan sa kalibutan. Isa sa kapundiwan ni Jesus na makailata sa aton sa amahan. Dili lang mutuo lang ka na ay Diyos ng kagahon. Kaya ka nang mutuo lang na siya sa kaila. Mutuo lang ka. Ay mutuo lang. Pero ang makaila, nasayod ka kung isa siya. Kung sa iyong mga kinaiya, kung sa iyong nature, mga characteristics. Dahil kung yun ka lang ka, mutuo lang ka, kung wala ka makaila, yan na siya. Bisan lang yung mga dautan, diya sa James chapter 2 verse 19, bisan lang yung mga dautan, nagtukungan ka na Diyos. Pero ang katuyuan ng mga ang katuyuan na Jesus, kung mga makaila, mamutuo, mahimo kitang buwan sa mga sa kinabuhi ni Kristo, bisan pa man makaingon ka nga, dili kita ka ng first hand na nakasinati, ay
during sa time ni Jesus, wala kang personally ito. Kapan ang pagtuo, ang faith that has been passed down through generations still have some impact in our lives today. Sa panahon ni Jesus, yan padayan kung sa ang nature ng Diyos. Pinagi siya paglunan ng ato usap ng kuktan. So, ipailan ni Jesus ang hukma, kaluoy, justisya o ang kagustuhan sa mahal na mabalik ang relasyon sa katawhan ng ito kanila. Kaya usap sa kinakulit ni Jesus, ipadayag ang relasyon niya sa mahal, pinagi sa iyang mga buhat o paghampo. Galing akong kita sa Gospels na ay mga higayon na si Jesus paghampo sa mahal. Sampol kong sa Gethsemane, na iyang ina ng iyang mga disipulo nga paglingkod sa modern. Samtang ako, mato dito, paghampo. Kana, makita kaya sa disipulo, paghampo sa Jesus sa mga. Tungod sa ilang pagkikauban or interaction, nabati sa ila ang presensya ang hukma. Gali sa John 14, ang nakakita, anak ko, nakakita usap sa Jesus lived a life completely aligned with the will of the Father. He demonstrated love, humility, compassion, forgiveness, and obedience to God in every aspect of his life. Tungod ini ang utang na paila ang Ginoo ngadto kanato. Labi na sa pagdisipulo yan to nga kanato. Ang pagpaila sa Diyos kanato, pinagi ng Jesus na painamdom kanato na ang Diyos ganahan nga mahimok ang atupol kaniya. Ganahan ang Ginoo nga lahat kaniya mangita sa comfort or protection. Sama sa Master Galina, sa assurance of pardon. Ganahan ng Diyos na kita sama sa mga piso, sa himungaan na salok sa adlaw o diha mo duol o pailalom sa ako sa himungaan. Ang Diyos mao na yung gusto na nato isip sa kapatid na diha mo duol na niya sa tanan ng panahon. Diha po sa kinabuhi ni Jesus, ipadayag ang napumugma sa Ginoo sa kalibutan. Kita na to sa John 16. Pinaka-popular o pinaka-favorite na verse sa kanila. Ang pagpaila sa Diyos ang mahal, pinagi sa kinabuhi ni Kristo, nagpadayag lamang sa iyang napumugma para ka na to. Ang mga pagtulunan ni Jesus, mga milagro, kinabuhi, pagkita, pagpaila sa kinaiyak sa mahal. Walay lain makabuhat ni ini. Sa Jesus, lamang ay iya magsiya sa mga iya sa samahan. Kapalo siya, kaila siya, kinsa, krusa. O tungod nga na kaila na kita, kaila na mga disipulo, mga tao ng Jesus, o ito mga nakaila ng Jesus, iya nakita ni Jesus. Iya na itong mga nagtuo, iya na kita. Sa dihang rin sa Jesus, kaya pangyayanan antayan ng mga tao na nagsunod niya. Apan siya na sayod na natuod na yung pagpalik sa mahal. Siya na sayod na dili na niya makauban ang iyong mga disipulo o ang mga tao na nagtuo na niya. Siya na sayod niya. Pero ang iyang ibuhat is iampo niya. Iyang iampo. Ito mga nagatuo na niya. Niyo siya, Holy Father, protect them in your name that you have given me, so that they may be one. Kung ang rason nga si Jesus, nag-ampo para kanila, para kanako. Importante yun. Ang rason, importante ay mao na, so that they may be one. Ang pag-ampo ni Jesus ay para kita magkalimusan. Gusto siya nga sa atong pagtuo, makabaton kita panahon kalimusan.
Doon na tayo purpose kung paghihuma sa mga usa. Kini nga naghiusa, dili wala nang isa nagpasabot na kanang kaphawla or organizational. Kundi ni usa kalalong na espirituhalong panag-iusa na nakagamot diha sa relasyon nato sa Dios sa pagtuo nga giambitan nato diha sa Kristo. Kini nagpasabot sa usa ka harmonious o lovable community sa mga nanangitamon pag pinabagay sa pagkalambog sa kingharian sa Diyos hindi sa kalimutan. Kaya nasayod ang Diyos na ang panag-iusa wala yung pinagkaganahan sa pag-away kanang hindi ito maspan ay pinagkaganahan sa pag-away kay diha na time diha natin ang vulnerable. Galing yung because they know that a house that is divided cannot stand. Maungat ang po Jesus na kinakatanan magkahiusa aron bisan man sa akubangan at mga kalaban makabalong. Si Jesus natampo ang iyang mga sumusunod na himuusa sa mga siya o ang amahan usa. Kini nagtudlo sa panagiusa o hingpit ng panaguyon sulod sa Trinidad. Amahan, anak, o wala ang Espiritu. Ang panagiusa sa mga o ituyo ang pagpakita ng balaan ng panagiusa. Nagpakita sa mga kabagong ahon sa Ebanghelyo o presensya sa Diyos sulod sa Kristohanon na so ang pag-ampo alang sa pag-iusa nagdala usa sa mahinungdanon ang paghatag puso o pagdasi nato na mga pagtuto. Ilabi na ning kalibutan nato karon na imarkahan yun o pagkamahid-mahid, panagpangi, panag-away, o ganyan ang itong mga sinabihan karon sa galing sa itong simbahan. Sa ayot ka, tunay mga panagpangi, tunay upan, experience na pagkamahid. Apan kining pag-ampo ni Jesus, ang alam sa panagiusa sa mga Kristohanon. Mga himong ang tinugdan, inspirasyon, tinugdan sa inspirasyon, suporta o pagdasi sa uban. Pahinumdum ni wala na mag-inusara sa atong panaw sa pagtuo. Pagbabahin kita sa usa ka mas dako nga komunidad na nahiusa sa pagpaambit sa pagtuo diha. Si Jesus wala lamang nag-ampo sa panagiusa sa iyang mga disipulo o nato ng mga magtutuo. Nag-highlight sa pag-ampo ni Jesus sa konsepto nga ang mga magtutuo ay padala sa kalibutan. Sa Jesus, sa napadayon si Jesus pag-ampo nagsamahan siya ng balaan na sila diyan sa mga lugar. Ang pagbalaan ang nagpasabot din na inaita sama sa iba sa kanina ay dili kita iya sa kalibutan sama nga si Jesus sa dili iya sa kalibutan. Kini nagpasabot nga mga nagsunod ng Jesus katong nagingkamot sa pagkinabuhi sumala sa pagtulunan wala mahukos sa mga prinsipyo, mga prioridad o mga sistema dili nga kalibutan na consider nato na tautan dili maayo. Ang mga tao na dili iya sa kalibutan, sila ang mga natibuha sa pagkirapi, uyon sa prinsipyo, umiti, ang uyon sa pagtuo. Dili kita iya sa kalibutan na padala kita para sa kalibutan. So, sa ka-illustration na, for example, ay sa barko. Ang mga tao na sa dagat, kaya barko na mga tao na nasa dagat. Pero naiban na nakasakay o lifeboat. Pariha, ihapon sila nasa dagat. Pero ang uban, naningkamot, nagdiri sila maulod. Ang uban, nasa lifeboat. Ito muna sa lifeboat, sila itong na chance na
muluwas. Itong mga tao na nagkamot, na hindi sila mamunod. Kita po, sama kita sa tao na mga tao na nasa level. Kung kaya po kita, ay kung kaya iya kita na Jesus, kita gaan chance muluwas usap sa atong mga higala sa atong pumilya. Kita ay pinadala ni Jesus pasabot mga isip pagtutoo mulihong ta isip mga representante ni Kristo sa kalibutan. So dili lang aman magtuo apan ang atong pagtuo ipakita nato sa atong mga buhat. Ihatag ni Jesus sa mga disipulo kanato ang mga responsibilidad sa pagpakita sa kanaiya, mga pagtulungan ng upan ni Jesus ngadto sa uban. Pinaagi sa pulong, buhat, kita mga tawag sa pagpakita. Usab sa kaluoy, grasya, o katuturan ng bilangkuban ni Jesus panahon sa iyang ibang Kitang tanan nga nagatuod ni atong Jesus, mga pinadala na kadto sa atong kalibutan. Itawag ka sa paghimo ug kabag-uhan kung asa kita na sa pagkakas. Ipadala ni kita kadto sa lain-lain parte sa katiliban, sa atong mga pamilya, sa atong workplace or sa trabahoanan, sa komunidad, ug sa bisan asa mga bahin sa katiliban na kita karon kita mahimo usab na sin ug kahayag sa pagdala o sa timo nga kausapan o pagtudlo sa uban ng atong Kristo. So ang ilang mga kinabuhi, mga aksyon, dunay potensyal sa pagbagko sa mga kasing-kasing, pagpulma sa atong kultura o pagdampo sa pagtusbag sa kinaharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Pag-ampo yan, pag-ampo Jesus, ginuha siya na utak o protektahan ang iyang mga disipulo, ang mga tao na iyang minaot siya na doon na ay panagipusa kaya sa kalipat. Kung atong kini-connect sa atong panginahan, ang atong mga ginikanan, nagtinguha ko na sila na sa sulod sa panimalay at tunay na nag-iusa. Sabi na mga mama ay sa experience sa akong mama permitting na mag-remind sabi na kung daghan na rin ang anak pag sinagpanay mo pag pinapanay mo ang mga ginikanan mga inahan ko magulo na punta na yung nag-iusa sa balay. Inahan ko, grabe mo kalima, higugma. Bukaan, halos tanang tulaw sa balay. Pagod sa inahan. Also, ang mga inahan provide protection o pag-amping ito sa ilang mga anak. Alis sa kanunay, ang inahan, dahil nila ilagay, ina-advise sa ilang mga anak sa buhato. Binasa panahon galong na naghandyo tayo ng mga aplitasyon. Ang mga inahandyo, akong na-observice, okay na sila bukay, kung ang mother, ang mga inahan, anunay na ipakita sa padayag sa ilang pasensya o suporta sa ilang anak. Isang mga nasahay, mga kamikanan, mga anak, ngayon pa sa kamikat, sa ayang inahan, paano ang mga inahan yun? Ganyan, gusta, nawa, paday, express sa ilang pagbati. Nagpahimalo sila, mga inahan, naaarig yun, gamitin sa pamangalay. O, agi pagtapos, hindi nga po wala nung karoon. Akong ipaabot, mga kauna po, mga pagpasalamat sa UCCP Amlan. Visit para sa pagdawat
kabahin sa inyong iglesia. Sulod sa pipila ng mga domingo. O po na pasalamat ni Pastor Jurek sa mga nakagayon, sa mga chances and experiences na iyang i-share na po, iya pong ipabati na po. Katabang po, magamit po sa akong ministry.